Lambayong at DTI Sultan Kudarat nagpulong para sa pagmonitor sa presyo ng bigas. Lalaki pinagbabaril sa bayan ng President Quirino. Talakudong folk dance at kantahan matagumpay na nagtapos. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Setyembre 13, taon 2023. LGU Lambayong at DTI Sultan Kudarat nagpulong para sa pagmonitor sa presyo ng bigas. Narito ang ulat. Nagpulong sina Lambayong Mayor Ferdinand G. Agduma at mga kawani ng DTI Sultan Kudarat Provincial Office sa pamumuno ni Mary Ann M. Morales, CESE, upang pag-usapan ang mga hakbang na gagawin ng LGU Lambayong at DTI para masigurong sinusunod ng mga rice traders sa bayan ng Lambayong ang Executive Order No. 39 na ipinalabas ni Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nagtatakda ng presyo ng bigas sa 41 pesos para sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Ayon kay Mayor Agduma, regular niya pinapamonitor ang presyo ng bigas sa palengke upang masigurong nananatiling abot kaya ng mga ordinaryong Lambayongenyo ang bigas na siyang pangunahing pagkain nating mga Pilipino. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Lalaki pinagbabaril sa bayan ng President Quirino. Narito ang ulat. Nagpapatuloy sa ngayon ang malalimang investigasyon ng President Quirino Municipal Police Station sa nangyaring pamamaril patay noong nakaraang hapon sa National Highway, Purok Daisy, Barangay Poblacion, bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa ulat ng pulisya, kinilala ang nasawing biktima na si punong Barangay Tayan Mamalinta. Nasa 8 gulang at naninirahan sa bayan ng Pandag, lalawigan ng Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng pulisya, habang minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo na Badya Kawasaki nang makarating sa walang pamamahay na bahagi ng highway, dito na binaril si Mamalinta ng lalaking sakay ng motorsiklo o riding in tandem. Nagtamo ng ilang tama ng bala sa katawan ang biktima na siyang sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Habang nakarecover naman ang mga pulis sa crime scene ng basyo ng bala mula sa hindi pa matukoy na uri ng baril.
Nagpapatuloy naman na inaalam kung ano ang malalim na motibo sa pagbaril patay sa biktima. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, talakudong folk dance at kantahan, matagumpay na nagtapos. May ulat ang ating kaibigang Pericles Abicus Tinyani. Dinagsa ng mga manonood ang Tacloban City Cultural and Sports Center ngayong hapon para sa patimpalak ng folk dance at kantahan. Sa naturang patimpalak, nagpakita ng husay ang mga kabataan sa pagsayaw ng folk dance na mula sa iba't ibang paralan sa lungsod. Sa folk dance elementary category, nanalo ang St. John Early Learning Center Incorporated na nagkamit ng 20,000 pesos na perang gantimpala at tropeyo. First runner-up naman ang Lancheta Magalyun Elementary School na nagkamit ng 15,000 na perang gantimpala at tropeyo. At second runner-up ang Tacloban Pilot Elementary School na nagkamit ng 10,000 pesos na perang gantimpala at tropeyo. Sa folk dance high school at college category, panalo ang Tacloban National High School na nag-uwi ng 20,000 pesos na pirang gantimpala at tropeyo. First runner-up ang Notre Dame of Tacloban College na nagkamit ng 15,000 pesos na perang gantimpala at tropeyo. At second runner-up ang St. John Early Learning Center Incorporated na nagkamit ng 10,000 pesos na perang gantimpala at tropeyo. Ang mga hindi nanalo nakatanggap naman ng 5,000 pesos na perang gantimpala bawat grupo. Sa kantahan naman sa children category, panalo si Philip Marcos Viadoma, first runner-up si Jonah Dendi Delgado at second runner-up si Shena Marie Nemes. Sa kantahan youth category, panalo si Angeline De Los Reyes, first runner-up si Jonel Naranjo at second runner-up si Chadi Blanco. Ang naturang mga aktibidad ay pinangunahan ng Tacloban City Employees Association o TASEA at dumalo naman sina City Councilor Honorable Ralin Tabusares Bernardo, Honorable Harvey P. Legas, Honorable Carlos Borromeo P. Sigora Jr. at Honorable Geraldine Culiado. Ang patimpalak ng folk dance at kantahan ay isa ngayon sa mga dinagsa at ito ay bahagi ng Talakudong Festival 2023 at ika-23 taon na pagkalungsod ng Tacorong. Ang tema sa ngayong pagdiriwang ay Indulge in Tacorongan Culture, Connect, Create, Celebrate. Ako ang inyong kaibigang Pericles Abicus Tinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.